Hindi ba nila naisip na baka si Martin ang tuta ko? Bakit? Aba mag-isip sila. Mga mister na mga nasa prosecution, mawalang galang lang po, tanong, ano purpose ni Matibag? Ano po, maliban na lang kung gusto nyo mang-inis sa ibang mga senador. Wala naman po sigurong sasabihin na napaka-material, napaka-mabigat na mga usapin sa Ginoong Matibag doon sa punto ng pag-establish kung nakagawa ba ho ng grave threat at inciting to sedition ang Vice Presidente. Mawalang galang lang. So, pag isinalang nyo siya, malamang po at malamang paikot-ikot na naman tayo, mag-aaksaya na naman po tayo ng napakahabang oras para po sa mga isyong na pag-usapan na at hindi na nga po dapat panghahabaan ng kwentuhan dahil ang lahat ng ito ay pupunta naman doon po sa betrayal of public trust issue. Parang awa nyo na. Hindi po ba? Huwag na ho natin patagalin to. Oh, hindi naman kasi nila siguro in-expect na hindi pagagalawin ng presiding chair yung baso. Sorry, ako na magsasabi. Medyo hawak naman talaga ni presiding chair with all due respect. Alright. Yung pupuntahan nito. That explains well, kaya nga si Director Matibag yung parang kanilang gagawing huling baraha sa issue po ng grave threats, attorney. Hindi rin po pwede si Matibag kasi nga wala naman si Matibag nung press briefing na yon. Ang authentication magagawa lamang kung sino yung nag-record o kung sino yung kasapi doon sa press briefing na yon. So kapag hindi sila nagpresenta ng ganyang ebidensya, wala sila authentication, hindi po pwedeng matanggap yung video. Ang tatanggapin lang yung investigasyon na ginawa ng mga investigador kasama ng video bilang bahagi lamang ng investigasyon pero hindi tatanggapin na ebidensya dahil yan nga ay pawang nagpapakita kung ano nangyari nung gabing yon. So yung grave threats na Article 4 sablay na reklamo, attorney, para po sa inyo. Well, sablay kasi yung ebidensya kinaasahan nila hindi naman na po pwedeng tanggapin pa sa hukuman na walang authentication. Bakit may papakulong si Senator Pia Cayetano? Isa siyang babaeng lumalaban sa mga bangag. Isa siyang babaeng senador na lumalaban sa pambababoy ng BFF mong bangag. BFF ng asawa mo. Madam Chair, ito pong Article 2, ang huli sa lahat ng mga artikulo. Pero ngayon po, nasa Article 4. So, balikan lang natin po yung manifestation kahapon ni Attorney Lorna Capunan na ika niya, ang kanya raw po natutunan sa kanya pong 40 anyos mahigit na pagiging trial lawyer ay matuto ka, huminto kung dapat ka nang huminto. Yun sabi niya, isa sa mga leksyon daw po niya. So ngayon, we stop. Sabi niya daw po, hindi na namin isasalang itong si Attorney Zulaika Lopez at yung pong HOR official na si Belio kasi nga daw na-establish na. So babalikan po natin. And yun nga po, meron na po tayong isang testigo, nung una si Kalilong, and then ito pong si Lotok, na kumbaga po, halos naman maghawig lang ang testimonya. True. Totoo. Okay. Parehong-pareho po yung mga itinanong halos doon kay Kalilong, yun din ang tanong kay Lotok. Yung tinanong kay Lotok nung first day, yun din ang tinatanong doon sa second day niya. Okay. And then, mga kapatid, yung pong nangyari din dito kay Lotok, ipinapasa niya rin minsan dito kay Kalilong. Tama. Alright, tapos itong si Kalilong, ipinapasa niya rin po dito po sa kanilang cybercrime and sa mga intelligence officers. Alright, so mga kapatid, napagtanto nila, matapos ang napakahabang oras na boundary na naman, di po ba? Ano ba ang pinag-uusapan natin first and foremost? Yung pong video. Wala namang question sa unang araw pa lang po ng presentation, authentic naman siya. True. Si Kalilong po is to authenticate yung video. Wala namang kumontra Hindi ho ba? Yung pangalawa po, yung investigasyon na ginawa. Yung daw po proseso. Naman. Okay. At saka yung investigasyon. Tama. Tungkol doon po, paano nasabing grave threats at inciting to sedition. Yes, Your Honor. Alright. So kahapon po mga kapatid, paulit-ulit, paikot-ikot, paulit-ulit, paikot-ikot, at doon pa rin po at doon mga kapatid, napupunta, hindi ho ba ang usapin? Doon naman po na, klaro naman, na settled na
Ngayon, siyempre, kukontra ang depensa at sasabihin na, sandali lang, yung grave threats na yan at saka yung inciting to sedition, kung yan man ang inyong gustong ikaso sa nasasakdal, pang-RT sila ang yan, pang-MT sila ang yan. Hindi yan impeachable offense. Yun po naman kanilang argumento from the very beginning. Hindi po ba? So, kumbaga mga kapatid, panahon na para ituloy na ito doon sa kanilang tutumbukin at tutumbukin din sa bandang dulo. Settled na po ito Hindi po ba? So, nakailang pong diskusyon doon sa Oplan Romanov. di ba? Na nagkaroon pa ng kalituhan. Yun daw palang Oplan na yon ay against the Marcos family. Oo nga. Hindi pala against the Dutertes. Di ba kahapon nagkaroon pa Kasi ng... tama, na-bring up na ito ay sinabi, galing daw pala kay Mayor Baste. May mga Okay. ganun. So, ito lang po ay pagpapaliwanag lang po natin sa inyo para maintindihan po ninyo yung alam niyo yung itong article na ito at saan ba ho ito tutungo at kung paano nga kung maari po lamang kumamarapatin na umiksi-iksi ang diskusyon kasi nga doon na lang po tayo dapat mag-focus sumentro sa gusto ho nilang patunayan. Hindi po ba? Alright, so mga kapatid, naka-schedule daw si Ginoong Matibag sa Lunes. Ang tanong natin, ano ho ba ang nais ng prosecution napatunayan kapag po humarap si Ginoong Matibag? Ano kaya? Ang sabi nila, sabi ni Atty. Tolosa ay, Para pa rin doon, may kinalaman pa rin doon. Sa video, sa threat na ginawa sa video, doon pa rin iikot. sa investigasyon. Yes. Na ginawa ng NBI, doon po, wala naman Yung ating inaasahan, nagmensahe nga ako sa isang, hindi ko na matiis, no? Humingi ako ng paumanhin sa kanya, hindi ko na matiis. Oo, minessage mo na. Narinig ko si Atty. Yung pangalawa na, yung Si Binluan. hindi, yung isa, si Atty. Ligutan. Ligutan. Si Atty. Narinig Ligutan. ko nung kanyang ipinipresenta, si Lotok, Mm-mm. sabi niya, Your Honors, this witness will help. Sinabi siya na, parang will establish, no? Yung hitman, yung assassin. Yung assassin. Parang gano'n. Oo, yun ang, kung gabay, yun ang ano niya, forward niya. Babalikan ko yung, O sige, hanapin mo yung dali mismo lang, sinabi Your ni Honor. Ligutan. Sige lang, Mr. Chair. Hindi, ito. Kasi nga nabanggit mo, usually bago humaharap yung witness, pinapaliwanag kung saan patungo yung pagharap ng witness doon sa impeachment court. Established by the word? Nabura. O sige. Oo, kasi yung kanyang nabubura ewan ko. Basta iba talaga pag mayaman yung may hawak nung okay, anyway. Okay. Di ba ang sinasabi, i-identify daw kung sino yung kinuha? Oo, Yun ang unang na ko rinig. assassin. Yung pala hindi, yung Hindi. pala wala, presumption lang. Right? Presumption lang na even before mangyari yung mga sinasabing nagpainit sa kanyang ulo, may kinuha na po ako. Yun So wala pala. Wala pala talagang identification ng isang kinausap ni VP Sara Umano. Wala palang ganun. Di ba wala naman. Wala. Wala na iharap. Oo. Ang sinasabi lang ni Walang Loto, napatunayan na meron. oo, sa kanila pong pag-aanalisa, sa kanila pong pag-aalam, pag-uusisa, ang presumption nila meron na. Oo, kahit Pero- di nila alam kung nasan yung hitman. Kung sino yon hindi nila alam. Correct. Okay. Di ba nga yung una, nung sinabi yan ni Atty. Sino yun? Attorney Ligutan. Ligutan. Oo. Akala ko, meron na. No? Meron na pong, sabi ko, dali lang. Oo. Identified. Baka, Oo. wala pala. Anyway, Wala. Sige. Oo. So, ilang pong oras ang ginugol natin dito kay Romanov? Romanov. Operation Romanov. Ilang oras pong ginugol natin? Inimbestigahan nyo ba yung threat sa buhay ni VP Sara? Hindi Naging ho ba? patas ba kayo Oo. sa threat na ginawa kay VP Sara at kay Oo. Pangulong Marcos? Yeah. Mr. Presiding Officer, for my future plans, gusto ko lang itanungin, no? Nag-deliver ba sa rest house? Kasi hoy! Oh, ako naman, ang gusto ko itanong, Mr. Chair, may kaso ka pala.
Ba't di nyo pinansin? Okay. Okay, ganito. So, napunta po tayo sa usapin ng, kasi kayo, ang iniimbestigahan nyo lang, yung threat umano kay Marcos. Tama. Yung threat kay VP Sara, hindi nyo pinansin. Oo nga. Hindi nyo binigyan ng oras. Dinedma Oh, nyo. diba? So, Ano to? Kawawa naman si VP Sara. May threat din siya sa buhay niya at sa kanyang pamilya. At di ba yun nga yung hugot ng defense? Kaya siya nagwala doon sa video. Oo. Sabi nga ni Ma'am Lauren, dapat daw tukuyin natin, baka may pinagbumulan, may hugot. May hugot. May hugot. Anyway, so mga kapatid, tutuloy natin ito pagkatapos po ng ating next interview. So ngayon, mga kapatid, ihaharap nila si Ginoong Matibag. July 20. Madam, mga mister na mga nasa prosecution, mawalang galang lang po, tanong, ano purpose ni Matibag? Ano po, maliban na lang kung gusto nyo mang-inis sa ibang mga senador. Lalo pat ngayon, may balita na naman daw yung NBI imbestigahan yung pong SEA Games hosting natin. 2019. Sa Clark, ha? Oo, nasa balita Alam natin pa naman yung natin kanina. po lahat kung sino po ang mga punong abala doon. Oh, sino ba? Hindi ba? Search nyo lang, makikita nyo naman. Oo. Yan ang threat. Di ba? Hindi ho naman may tatanggi yan. Damahiwagang cauldron. Baka... Damahiwagang kaldero. Baka doon mapunta ang usapan. Mga kapatid, ano ba purpose ni Ginoong Matibag? Sa anong punto? Una, sa investigasyon, babalik at babalik ka na naman dito kay Romanov. Doon na naman kayo magpo-focus at paikot-ikot na naman. Pangalawa, Sino po ang tinatawag natin na Romanov? Romanov. Pangalawa, yung mga mali, docket numbers, mga petsa, mga typographical errors, ang isasagot dyan ni Ginoong Matibag, hindi ko po panahon ginawa yan. Panahon yan ni Jimmy Santiago. Oo. So, hindi- baka ipatawag nyo pa si, dating NBI Director Jimmy. So basically po, kung ano yung mga naitanong na dito kay Loto, Kalilong, kay Lotok. most likely, yung pa rin po itatanong sa kanya, and most likely, mga kapatid, wala naman po sigurong sasabihin na napaka-material, napaka-mabigat na mga usapin sa Ginoong Matibag doon sa punto ng pag-establish kung nakagawa ba ho ng grave threat at inciting to sedition ang Vice Presidente. Mawalang galang lang. So, pag sinalang nyo siya, malamang po at malamang paikot-ikot na naman tayo, mag-aaksaya na naman po tayo ng napakahabang oras para po sa mga isyong na pag-usapan na at hindi na nga po dapat panghahabaan ng kwentuhan dahil ang lahat ng ito ay pupunta naman doon po sa betrayal of public trust issue. Ngayon, ito pong Article 4, babalikan ko lang. Respondent VP Sara committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and Romualdez, by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Contracting, sa pananaw ng NBI, sa salita ni Sara Duterte nang galing. Meron na akong kinausap. Yung po ang kanilang interpretasyon ng contracting. Yung pong sinasabi na grave threats, alright, kahapon po, pina-define ni ate, yung tatlong mga abogado, ano ba grave threats? Threat! Diba? So, elements na pinag-uusapan natin dito. May sinasabi pa na hindi talaga, etc. And then, yung pong inciting to sedition. Oo. Nabuwag ba gobyerno? Hindi, etc. So ano pa ho ba ang ating pong pag-uusapan dito? Komunista po ako Alright? So ngayon mga kapatid, ang sabi nga po sa atin, di ba nakapanayan natin si Ginoong Tolosa, Yes. pupunta ito doon po sa usapin ng betrayal of public trust. Doon at doon ang pupunta. Sa aling usapin?
yung state of mind ng ating Vice Presidente. Ba't din ako kayo pumunta doon? Parang awa nyo na. Hindi po ba? Huwag na ho natin patagalin to. Oh, hindi naman kasi nila siguro in-expect na hindi pagagalawin ng presiding chair yung baso. Sorry, ako na magsasabi. Oh, medyo hawak naman talaga ni presiding chair with Di all ba? due respect. Alright? Yung pupuntahan nito. Sa Di totoo po ba? lang, kasi kung merong there are so many irrelevant questions, points na nangyari not just yesterday, not just last Monday, last week pa po. Ang daming irrelevant material, irrelevant points. May sense ba yung iba? Pwedeng wala na yung ibang punto. No? Pero ba't hinayaan ni Mr. Ako po tanong ko lang din, anong sagot dito ni Senator Chis Escudero? Bakit hinayaan ni Mr. Presiding Chair, and not just the Presiding Chair, even the other Senator Judges, bakit walang tumatayo? Ba't walang Senator Judges na tumatayo at nagsasabi na parang yung ibang mga bagay na naitatanong, hindi na dapat. Ba't tayo humaba? Di dahil dun nga, so yung iba talaga sa totoo lang, tinitignan ko yung views nung nanonood sa Senate hearing. As the time passes, pababa. Ang interes ng iba, nawawala na. Dahil paikot-ikot, paulit-ulit. May mga senator judges pa. Tinanong na kahapon nung kasama mo, tatanong mo ulit ngayon. Bakit? Ano ba talaga ang punto nyo? Ba't kayo nandyan? At hindi po nangangahulugan na ikay tumayo at magtanong na may points. I mean, minsan sabi nga sa column ni Ma'am Ana Marie Pamintuan, sometimes silence is golden. Amen! Amen! Ngayong mga panahong ito, tangkilikin natin ang mga tatahi-tahimik lang. Sa true lang. Alright? Sige po. Sorry po with all due respect, siguro ho naman ito ay maaari natin i-classify as freedom of speech. Alam ko na kayo po ay bihasa sa usapin po ng litigation at mga proseso po sa korte. Ano pong assessment ninyo? Iniurong yung mga witness ng prosecution. Ito pa sign na matibay ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente, Attorney? Alam mo, ako'y nababahala. Kasi bilang isang abogado, wala pa silang napapatunayan kung hindi nag-imbestiga ang NBI. Hindi pa nila napapatunayan na yung video na kanilang isinave sa isang flash disk is a true and accurate depiction kung ano nga nangyari doon sa press briefing na yon. No? Ibig sabihin, hindi pa siya na-authenticate. Hindi pa siya po pwedeng gamitin bilang ebidensya dahil wala pang authentication sang-ayon sa electronic evidence rule natin dyan sa Pilipinas. No? So kaya ako nababahala, bakit kaya kampante sila na pinal na testigo nila itong si NBI Director Matibag samantalang hindi man lang nila na-authenticate pa yung video. Kasi nakasaad sa ating electronic evidence rule kung paano ma-authenticate yan para matanggap na isang hukuman. No? Sa pamamagitan ng testimonya ng nag-record, sa pamamagitan ng testimonya ng isang kasapi dun sa video, o di naman kaya yung intermediary mismo, si Facebook. No? Hindi pa nangyayari yun. So kaya ako nababahala, hindi nila alam kung paano mag-authenticate. I'm sure alam nila yan. Pero bakit ayaw nilang i-authenticate? Para bagang kampante sila na kahit anong kakulangan nila, mananaig ang mga prosecutors at makukonvict itong si Inday Sara Duterte. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ako nababahala. Hindi sa nakukulangan dahil alam ng lahat ng abogado kung ano ang proseso para ma-authenticate ang isang video na hindi nila ginawa. Ibig sabihin, dahil hindi authenticated, hindi po pwedeng tanggapin yung video na yan. No? Siguro umaasa sila na gagamitin rin yan ni Inday Sara Duterte kaya magiging admitted. No? Pero paano kung hindi? At hindi ko naman alam kung inadmit din yan ni VP Sara. So yan po ang aking assessment. No? Imposible hindi nila alam kung paano i-authenticate ang video dahil hindi nila ginawa at sinabi nila na hindi nila gagawin. Nababahala ako na para bagang kampante sila na kahit ano pa mangyari sa presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon, mapapatunayan nila ang pagkakasala di umano ni Inday Sara Duterte. So kung susumahin pala, Attorney, kung pagbabasihan po ang mga ang rules of court, yung 2 linggo na pagdinig walang kwenta kasi wala pang napapatunayan, wala pong wala pang naisusulong na matinong kaso itong prosecution. Tama po, ang napruebahan lang nila
yung mga hakbang na ginawa ng mga investigador, no? Para imbestigahan nga itong di umanong krimen ng grave threats at saka incitement to sedition. Pero beyond that, wala pa silang napapatunayan. Hindi pa nga nila na-authenticate yung video. Siguro nakukonfuse ang taong bayan doon sa authentication na kung merong AI o authentication para matanggap ang isang dokumento sa isang hukuman. Hindi pa nila nagagawa yung authentication man lang para matanggap yung video into evidence. Kaya nagtataka ako bakit titigil na nila yung presentation ng kanilang ebidensya. Pero sir, dun sa grave threats na Article 4, sabi po ng ibang mga abogado, marahil ito raw po ang inuna ng prosecution na i-brought up kasi nga meron silang video na may papakita to besmirch the reputation of the Vice President. Ang intent po ba sir sa korte ay easy lang po bang patunayan? Well, alam mo, yan yung merito, no? Pero ang punto ko nga, sa ngayon, hindi pa nila na-authenticate yung video, so hindi nila magagamit yung video bilang ebidensya. Yun na aking punto, kaya ako nababahala. Bakit kampante-kampante mga prosecution na mapapasok sa ebidensya yung video na yan na walang tamang authentication? Bago pa natin pag-usapan yung merito, kung meron talagang mens rea o intent talaga na ituloy yung banta sa buhay ng presidente, kinakailangan munang matanggap sa ebidensya yung video na yan. Sa ngayon, hindi authenticated dahil malinaw na malinaw. Meron tayong special rules ngayon, Electronic Evidence Law rule, na dapat ay sinusunod ng prosecution. So para po sa inyo sir, paano ba dapat nila in-authenticate yung video na ilang araw pong pinag-usapan dyan po sa impeachment court? I think yan yung dahilan kaya nga nila tatawagin si Attorney Laika Lopez. Para si Laika Lopez ang magsasabi na yung content ng video ay siya ngang nangyari nung gabing yon, no? Kasi that's how you authenticate it according to the rules, no? O di naman kaya siguro yung ilan sa mga mamamahayag na in-interview nila, sabi nila may mga 5 silang mga mamamahayag na interview, dapat ipresenta rin yung kanilang testimonya para sabihin na yung video na yan na sinave nung investigador ay tamang depiction nung nangyari nung gabing yon. So that explains well, kaya nga si Director Matibag yung parang kanilang gagawing huling baraha sa issue po ng grave threats, attorney. Hindi rin po pwede si Matibag kasi nga wala naman si Matibag nung press briefing na yon. Ang authentication magagawa lamang kung sino yung nag-record o kung sino yung kasapi doon sa press briefing na yon. So kapag hindi sila nagpresenta ng ganyang ebidensya, wala sila authentication, hindi po pwedeng matanggap yung video. Ang tatanggapin lang yung investigasyon na ginawa ng mga investigador kasama ng video bilang bahagi lamang ng investigasyon pero hindi tatanggapin na ebidensya dahil yan nga ay pawang nagpapakita kung ano nangyari nung gabing yon. So yung grave threats na Article 4 sablay na reklamo, attorney, para po sa inyo? Well, sablay kasi yung ebidensya kinaasahan nila hindi naman na po pwedeng tanggapin pa sa hukuman na walang authentication. Sir, ito pong susunod na tatalakay nila yung pagsabina po ng tax records at ng bank records at ng AMLAC records ni VP Sara Duterte. Sa inyo po ba ito po yung magandang hakbang lalo po sa lahat ng mga Pilipino na nagbabangko rin po, no? Kagaya po ni VP, mayroon po mga bank accounts. Well, malinaw no, na unang-una, lahat ng ebidensya ay dapat relevant at material. Dapat may kinalaman sa paratang. Ang problema nitong complaint na ito ay sinasabi nila na nangurakot daw si Inday Sara Duterte ng kanyang confidential fund pero sa complaint man lang doon sa Kamara de Representante wala naman silang ebidensya na kung paano nga kinurakot ni BP Sara at kung paano niya pinakinibangan yung mga kinurakot niya di umanong mga confidential funds. So sa akin, itong mga bank records at kung ano-anong records pa na kanilang sinusupina talagang walang pinapatunayan dahil in the first place, wala naman silang ebidensya na sinabi na basihan sa kanilang konklusyon na may naganap na pangungurakot si BP Sara. No? Kaya ang sinasabi nga ng depensa, ito ay fishing expedition at ako'y nasumasang-ayon dyan. Para bagang sinasabi nila may paratang nanakaw pero tsaka na natin nahanapin ang ebidensya, dyan na sa pagdinig ng kaso natin bubungkalin ang ebidensya na hindi tama. Dahil obligasyon ng prosecution na patunayan na kanilang mga paratang. Sir, batay po sa iyong karanasan at karanasan po bilang abogado, kailan po ba maaaring buksan sa publiko yung tax records o financial records o bank records po ng isa pong Pilipino? Well, kinakailangan talaga i-differentiate natin. Ang bank records, kinakailangan talaga yan ng court order.
Pero hindi po pwede yung hinihingi nila na lahat ng records for the past 20 years. Dahil that obviously means hindi nila alam kung ano yung magpapatunay sa kanilang mga paratang. Kung talagang sila may mga ebidensya, dapat alam na nila kung ano yung specific na mga dokumento na hihingin nila at dapat limitahan nila yung kanilang hinihinging dokumento dun sa mga ebidensyang yan. Meron kasi tayong karapatan sa Bill of Rights of the right of the people to be secure in their papers, no? At kung hahayaan na carte blanche o lahatan na lang nilang kukunin para maghanap pa lang na ebidensya, yan ay paglabag dun sa karapatan ng mga mamamayan to be secure in their papers, no? So yan ang unang-unang barrier para sa prosecution. Anong relevance? Dahil kung kukunin mo yung records ng 20 years, obviously hindi mo alam kung ano doon ang relevant. At dahil hindi mo alam kung anong relevant, dapat galangin yung karapatan ng mamamayan to privacy at saka yung constitutional right to be secure in their papers, no? Now, pagdating naman dun sa mga tax records, malinaw na malinaw yan, no? At aminado naman ang prosekusyon. Kinakailangan ang pagsang-ayon ng presidente mismo at hindi lamang hukuman dahil hindi sapat na merong court order para isapubliko yung mga tax records na yan. Mas confidential pa na tinuturing yung mga tax records na yan at kinakailangan pa ng pagpayag ng presidente. Ang rational, no, o dahilan kung bakit ganyan ka-confidential ang tax records para maingganyo ang mga taxpayers na magbayad ng tamang buwis. Dahil kapag naman nalalaman nila na po pwede palang isiwalat ng napakadaling paraan ang kanilang mga buwis na binabayad at matatakot, lalong-lalo na siguro yung mga mayayaman, yung mga Chinong mga mayayaman na magbayad ng tamang buwis. So, kaya ganun katindi yung confidentiality ng tax records. No? Dahil kapag hindi kumpiyansa ang taong bayan na hindi yan pwedeng mabuksan ng kahit sino lamang, talagang wala na magbabayad ng tamang buwis. Paano naman sir kung pabubuksan mismo ng may pagpayag ang Pangulo ng Pilipinas sa pabuksan po yung tax records, paano po natin ibabanggayan sa separation of powers po ng Senado, ng Executive at ng Legislative? Well, una-una, no, wala tayong magagawa dahil yan nasabi ng batas. Hindi po pwede isa publiko na walang pagpayag ng presidente mismo. Pangalawa, syempre, yung pagpayag ng presidente, miski payagan ng presidente yan, dapat may karapatan pa rin si Inday Sara na malaman ano pa talaga yung hinahanap ninyo. Kasi sa ngayon, ang hinihingi nila ay 20 years pa rin, no? Na wala namang basehan dyan dahil wag natin kakalimutan, ay siya ay pinapatanggal sa pwesto ng Vice President lamang, no? So ang relevant lang talaga na period ay mga panahon na siya ay Vice President. Ang teorya niya nila siguro is nang rakot si Inday Sara dahil kinurakot niya mga confidential funds niya, so dineposito niya yan sa bangko at nagbayad ng buwis, no? Pero sa aking tingin, lalong-lalo na yung mga tax records, wala naman siguro magnanakaw na magbabayad ng buwis doon sa halagang ninakaw niya, no? So talagang sa akin, malabo na magiging material at relevant yung mga tax records na yan. Po, kaugnay pa rin po sa impeachment. Sir, paano po ninyo i-reconcile ito pong mga survey results ni VP Sara pero ay naakusahan po siya ng betrayal of public trust. Ngayon siya po ang number 1 sa mga survey at ang nagpapaimbestiga po sa kanya hindi naman po gaano kataas. Hindi nga, wala nga sa survey. Ano tingin mo doon, attorney? Yan ay nagpapatunay na lahat ng mga paratang ay nanggagaling sa mga tao na hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Samantalang itong tao na di umano'y gumawa ng mga bagay-bagay na nagtaksil sa kanilang kayamanan ay ang siyang pinaniniwalaan ng taong bayan. Opo, sir, lipat lang ako ng ibang topic pero may kaugnayan pa rin po sa impeachment. Noong kahapon po, nag-react ang Senate Impeachment Court. I mean, yung Senator Judges, kaugnay po sa naging pahayag ni Director Matibag. Kayo po ang presidential spokesman ng Duterte government noong pong SEA Games. Anong masasabi mo dito, sir? Ito ba'y coincidentally lang daw na naimbestigahan o tingin po ninyo, kaduda-duda po ang timing ng pagbuhay muli sa issue po ng 2019 SEA Games? 2026 po ngayon, Attorney Harry. Sinasaayunan ko yung paninindigan ni Alan Peter Cayetano na ito talaga ay investigasyon na nananakot sa mga impeachment senator judges na kinakailangan sumunod sa kagustuhan ng executive department o ng presidente. Dahil una-una, no, talaga nagkaroon na naman ng investigasyon dyan, nagkaroon na ng desisyon na walang kababalaghan, no, sa parte ni Vince Dizon. Ang nakakatawa ngayon, ang sinasabi ng spokesperson ng palasyo ay ang na-clear lang sa pananagutan si Vince Dizon. Si Vince Dizon yung hepe ng opisina, nagpatupad niyan.
So bakit naman magkakaroon ng pananagutan si Alan Peter Cayetano na hindi man lang siya opisyalis ng gobyerno, yung ahensya ng gobyerno na nagpatupad ng SEA Games. Siya naman ay chairperson lamang ng parang steering committee, no? At ang line agency talaga na nagpatupad niyan ay BCDA dahil yan ay nasa Clark, no? So sa akin talagang tama si Alan Peter Cayetano. Ang intensyon ay takutin ang mga mahistradong mga senador na magkaroon ng desisyon na sang-ayon sa gusto ng palasyo. Kung malakas naman po ang impeachment case, bakit po hahantong po sa takutan as per assessment po ninyo, Attorney Harry? Well, gaya na aking sinasabi, ampaw nga yung sinasabi nilang pinakamalakas na ground for impeachment, no? Yung pagbabanta sa buhay ni presidente, no? So makikita natin na kung yan ang pinakamalakas nilang ground, lalo nang mas ampaw pa yung iba pa nilang mga grounds. Opo, lalo pa, Attorney, na sinasabi po ni Attorney Alan Peter Cayetano na talagang binabawasan ho sila. Anong tingin mo dun, sir? Pares po ba kayo ng assessment? Binabawasan po ang bilang para po babaan ng threshold 16, maging 13 na lang para i-convict ang isa pong nasa impeachment court na kaso? Well, una-una talagang gagawin nilang lahat para takutin ng mga senador na bumoto sa kanila. Kung sa panahon ng impeachment ni Corona, di umano ang pamimigay ng DAP, no, Disbursement Acceleration Program, ay ang ginawa nilang pamamaraan para makuha ang boto ng mga senador. Ngayon, kinukuha nila ang boto ng senador sa pamamagitan ng pananakot. Unang-una si Bato, sumunod si Jinggoy, sumunod si Marcoleta, sinusunod si Alan Peter Cayetano, at hindi ako magtataka kung meron pang ibang mga senador ngayon nakakasuhan habang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya. Kaya nga, una-una ko sinabi sa iyo, nababahala ako na para bagang kampante ang prosecution na kahit ano pang klaseng ebidensya ipakita nila, kahit ganong kakulang ito para mapatunayan ang nais silang patunayan, kampante pa rin sila na magkakaroon ng desisyon na guilty si Inday Sara Duterte. Opo, may balang po ako, sir. Marami kasi nabubuhay muli, na sa iba't ibang comment section ng lahat ng news networks na nagpo-post po ng mga balita ng karahasan po. Alam ko naman, Attorney, na nakakaabot po sa inyo yung balita dyan na may mga rider dito sa Pilipinas, motorcycle rider na sinaksak po ng kanyang pasahero, ninakaw yung kanyang pera at itinanga yung motor. Kamakailan lang, may mga seniors din na ganun din po ang sinapit. Nakukumpara po yung atmosphere ngayon sa mga lansangan sa panahon po ni PRD. Mas marami po ngayon, sir, kung babasahin po ninyo ang mga komento, na ngayon lang daw nila na-gets kung bakit rude yung pananalita doon ni PRD para po takutin ang mga kriminal. Kayo po ang tagapagsalita dati ng dating Pangulo. Anong masasabi mo doon, Attorney? Nakalulungkot po yan dahil ang ibang mga bansa umuusad, no? Kung dati nagkaroon ng kapayapaan, nagkakaroon pa ng mas matinding kapayapaan. Pero ang nangyari po sa Pilipinas, sa administrasyon ng Marcos Jr., pabalik po tayo, umaatras po tayo. Dati nabawasan na ang kriminalidad, ngayon balik na naman ang kriminalidad. Kasi alam ng mga kriminal na ang pinakamalaking kriminal ay ang presidente mismo dahil siya ay nangungurakot at hindi na nabibigyan ng katarungan. No? So syempre ngayon, dahil yung presidente mismo hindi sumusunod sa batas, ayun na nga, ang mga kriminal lantarang gumagawa na ng mga krimen. Ganyan din ang nangyari pagdating sa pinagbabawal na droga. No? Dati-rati talagang bumaba ang mga bentahan ng droga at naging napakamahal, ngayon lantaran na naman. No? So nangyari sa Pilipinas, itong nakalipas na 4 na taon sa Marcos administration, paurong, hindi pasulong. Opo, mas safe daw ngayon, Attorney, batay po sa mga nakaraang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. In fact, bumaba yung crime rate dito po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng bansa. Siguro iba lang ang mga dyaryong binabasa niya. Pero ako, binabasa ko lang ang halos lahat ng dyaryo araw-araw dahil yan lang naman ginagawa ko. Hindi naman ganyan ang mga naiulat sa mga balita. Opo, at 27 negative ang survey score ngayon ni PBBM. Anong nasasabi dyan, Attorney, ng mga kabayan natin sa inyo pong lugar dyan, sa Austria? Yan po ay nagtataka ng mga Pilipino. Bakit nasa pwesto pa si Marcos Jr. samantalang wala na talaga nagtitiwala sa kanya? Nawala ang tiwala ng taong bayan dahil siya ay sinasabi ng kanyang kapatid na siya ay bangag. Siya ay sinasabi ni Zaldico na utak sa flood scam at syempre
alam natin na hindi niya nabigyan ng solusyon ang problema na walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin at kagutuman sa ating bayan. Opo, Attorney, last na lang. Kamusta na po ang mga paghahanda kay sa nalalapit po na trial sa November ni FPRD? Ano po nakararating sa inyo, sir, na mga balita kaugnay po sa kanyang defense at sa mga updates sa kalusugan po ng dating Pangulo? Nakikita ko naman na halos araw-araw kasama ni Tatay Digo ang kanyang mga abogado, kaya natutuwa naman ako dahil walang pagkakataon na malungkot ngayon si Tatay Digong dahil handang-handa rin sila. No? Busy-busy rin sila sa paghahanda dahil darating na ang deadline na kinakailangan isaad nila sa hukuman ang lahat ng kanilang magiging testigo rin. So anyway, busy-busy sila. And ako naman, nagagalak ako dyan dahil syempre pag busy si Tatay Digong, nababawasan ang kalungkutan. Nakalimutan ko. Ihabol ko na lang, Attorney. ICC, all out na po ang US government. At mukhang damay, Attorney, yung mga sumusuporta daw dito po sa International Criminal Court. Anong masasabi mo dyan? Mukhang malapit ngayon sa administration sir. Well, tingin ko matapang si Marcos Jr. dahil alam niya na mas kailangan ng mga Amerikanong Pilipinas dahil kinakailangan nilang gamitin ng ating teritoryo bilang base militar, no, laban sa China kung magkakaroon ng putukan sa China. Ang sugal ni Marcos Jr. Patuloy na lalala ang relasyon ng Amerika at ng China. Pero nakikita natin mukhang nagkakaigi ang China at ang Amerika at dahil nagkakaigi yan, huwag niyang isipin na ganyan pa rin kaimportante ang Pilipinas. Dating ang punto, kinakailangan sundin niya yung ninanais ng Amerika na talagang itigil ang kahit anong kooperasyon sa ICC para mabuwag na ang hukuman na yan. Opo, Attorney, mensahe po ninyo sa sambayan ng Pilipino na nanonood po buong mundo. Ay, napo, ang tanong ng mga Pilipino dito sa Austria at sa Europa, hanggang kailan tayo magtitiis? Meron tayong kapangyarihan sa 1987 Constitution na talagang magdesisyon na tanggalin ang mga walang kwentang presidente. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa natin ginagawa yan? Hanggang kailan kayo magtitiis? Okay, Gloria Diaz na hindi naman maganda, na parang pato maglakad noong panahon ng 1969. Di ba? Hindi naman siya maganda. Wala na siguro makapili nung panahon na yon. Nget pa naman. Siyempre, mag-aaklas yung mga missionaries. Sino ba yung Marlica na yan? Bakit? Yun ang paningin ko sa kanya. Nget pa siya Natatawa nga ako nung naglalakad siya nung unang panahon. Parang merong bulati sa puwet. Di ba? Anyway, nagkomento si Miss Universe 1969 title holder sa Reel ng Bilyonaryo Channel kaugnay sa pahayag ng senadora na hindi siya naging sensitive sa gitna ng pagkadawit ng kanyang kapatid na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ang naturang investigasyon ay may kaugnay sa pag-host ng Pilipinas, tunog bentungaw. Ang naturang investigasyon ay kaugnayan sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian or SEA Games kung saan nagsisilbing chairperson ng organizing committee si Senator Alan. Hindi tayo, sino ito nagsasalta? Okay? Ito na si Pia na. Hindi tayo sensitive. Sabi ni Senator Pia, hindi tayo sensitive, Your Honor. Sanay tayo dito, pero alam din natin, kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin, di ba? Alam natin yon. Di tayo tanga. Alright, di ko kaya I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. Nauna, naging emosyonal ng ang senadora matapos ikwento na wala umanong kahit isa sa dating majority bloc ang namusta sa kanila kasunod ng insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Hindi naman ito pinalagpas ni Gloria. Nget pa. Sabi ni Gloria, You are KSP. Your voice is irritating. Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Madrama Sabi ni Gloria Diaz, baka maibang Gloria nata. You are KSP. Your voice is irritating. Bakit yung boses mo ba maganda, Gloria Tanda?
Irritating, tapos dahil na-irritate ka sa boses ni Senator Pia Cayetano, gusto mo nang ipakulong? Eh bakit di mo na lang ipagurgur? 'Di ba? Ganun ba ang patakaran na ngayon? Pag hindi mo nagustuhan yung boses, pag irritating sa pandinig mo, ipapakulong mo? Oh. Ngayon, unang-una, makikita mo kasi itong si Gloria Diaz, ang asawa kasi niya na allegedly addictus, yan sinabi yan ni Agent Morales, na kung saan, yun ang according to the testimonya ni Agent Morales, yung asawa ni Gloria Diaz, yun ay nagsumbong sa NBI. Was it NBI? Sa mga otoridad. Sinumbong si Bangag na sumisinghot sila doon sa bahay ni Maricel Soriano. Yan. Yung ex-husband mo allegedly addictus na classmate ni Bangag. Kung ikaw ay, ano ba ang ng Miss Universe? Teka natin, hanapin natin yung nila. Okay, wait a minute. Enjoy nyo muna yung aking beauty dyan. Alright? Ang sinasabi dito, mga kababayan, kasi Miss Universe dapat tignan natin kung ano yung maliban sa world peace. Okay? We empower and inspire women to shape a better world. Okay? Ayun. Alright? Ang sinasabi dito, mga kababayan, kasi Miss Universe dapat tignan natin kung ano yung maliban sa world peace. Okay? We empower and inspire women to shape a better world. Empower, inspire. Mission to empower and inspire women worldwide by promoting confidence, leadership, personal growth, and philanthropy. Miss Universe also provides women with a global platform to share their stories and create positive change. To empower and inspire women, pero hindi mo na-inspire ang iyong maong asawa na magbagong buhay or something. Hindi mo na-inspire ang mga kababaihan. Hindi mo nga na-inspire si Liza Tanas. Okay? Na maging confident sa kanyang pananamit. Mukha siyang lupot. mukha siyang lupot. Okay? Mukha siyang ampalayang kuritot na nilulupot. Alright? Alam niyo yon? Lupot is diarrhea. Okay? Ilonggo yon. Ang sinasabi dito mga palangga, vision, a world where women, regardless of their culture, background, or beliefs, have equal opportunities to become leaders, role models, and advocates for meaningful change in their communities and around the world. Diba? Yan ang inyong mission and vision. Yan yung mga kaputahang hanash. World peace, igalang ang mga kababaihan, tulungan ang mga kababayan. Bakit may papakulong si Senator Pia Cayetano? Isa siyang babaeng lumalaban sa mga bangag. Isa siyang babaeng senador na lumalaban sa pambababoy ng BFF mong bangag. BFF ng asawa mo. Na ayon sa sa NBI record ay nagsumbong sa NBI na ang bangag ay nag-a-addict, nagpupulburon. Okay? Yung asawa mo, huwag ka na nga magmaang-maangan. Yan nandyan sa, kung hindi tuloy ang Senate hearing na yan sa PDEA Leaks, nalaman natin. Ikaw, pwede ba, Gloria Diaz, hindi ka maganda. Tumanda kang kuritot. Okay? Huwag mo sabihin, hindi lahat ng Miss Universe maganda. Lalo na ngayon, mga retokada na. Ikaw, hindi ka na-retoke nung unang panahon eh. Hindi ka maganda. Punyeta ka. World peace?
Anong ginagawa mo sa mga inaaping mga kababaihan? May ginawa ka pa. Dapat, the moment, 1969, dapat ipinagtatanggol mo yung mga kababaihan. Katulad ni Sara Duterte, na binababoy ng BFF mo, ng BFF nyo. O dahil ba nakikinabang kayo sa gobyerno ngayon, dahil ang anak mo ay naka kiss ass kay Satanas, kayo-kayo? O, galit na galit ka kay Pia Cayetano? Anong kaputang inahan yan? Hoy, Gloria Diaz, imbis na isuplong mo yung asawa mo, allegedly addictus na nagsumbong sa NBI dahil testimonya na ni Morales, ay itinago mo pa. So ano yan? Promote the drug addiction in the Philippines? Yun ba yon? Oh, ano yan? Ano ba sinasabi niyo dito sa balita, mga kababayan? Alright. Ayun na lang pala yun. Ikulong daw si Senator Pia Cayetano. Ay, nako. Nakita niya, mga kababayan, kung gaano kababoy to mga to. Pag hindi nila gusto yung boses, irritating. Ay, yung boses ko, for sure, pag hindi mo gusto ang tao, irritating talaga sa iyo. Right? Pero bakit may papakulong-kulong agad? Anong kaso? Anong kaso, anong grounds para ipakulong si Senator Pia Cayetano? Eh kung yung asawa mo nga, hindi mo pinakulong eh. Di ba? Hindi mo isinuplong. Right? Ano nangyari dyan? Ba't si Bangag? Ba't hindi mo isuplong? Dahil for sure, may personal knowledge ka. Di ba? May personal knowledge siya kung anong ginagawa ng mga bangag. At saka huwag ka magmaganda, Gloria Diaz, matanda ka na. Laos ka na, tuyot ka na, huwag kang epal, gumawa ka ng kabutihan. Tumulong ka sa taong bayan, isuplong mo ang bangag administrasyon. Isuplong mo, magsalita ka, ikaw ang KSP. Mapakulong ka agad si Senator Pia Cayetano? Sasabihin ko, ipakulong ka rin dahil pangit ka. Ano? Hindi ko alam paano ko nanalo sa Miss Universe. Ang lakad nung unang panahon, parang, alam niyo yung lakad nung unang panahon? Parang gumaganon yung mga Miss Universe. Parang gumaganon, parang mga patong, punyeta. Kaya wala akong believe sa Miss Universe na yan. Alam niyo kung bakit? Karamihan sa mga, kadiman lahat, karamihan dyan, pakangkang ang mga putang ina. After manalo, papakangkang. Sa mga politiko, sa mga mayayaman, ginagamit ng mga bilat. Right? Hindi naman lahat, pero karamihan. O, sino ba? Ano kayo dyan? Karamihan sa mga, not only Miss Universe, yung mga beauty queen, in-expose siya ni Janina San Miguel, di ba? Na dinecline niya yung offer, one night stand. 1 million ba yon? Remember that expose niya? Parang documentary yun eh. Right? So, ikaw, Gloria, okay? Bago ka boba ka talaga. Alam mo kung bakit boba ka? Hindi ka nag-iisip. Pwede mo ba ipakulong ang tao nang wala kang kaso? Ipakulong agad dahil na-irritate ka sa boses? How much work kung may power ka? Baka magpagurgur ka ng tao. Ganun ka, 1969, pinakapangit sa balat ng lupa. Yan ba yung pelikula? Yeah? Pinakamagandang pangit sa balat ng lupa. Meron bang magandang pangit? At saka ayoko ever since, ngayon lang ako magsasalta, hindi ko talaga gusto yung itsura niya. Para siyang, basta. Alam mo, ganito ang sitwasyon ninyo sa Pilipinas. Pag di nila gusto, papakulong nila. Or ipapagurgur nila. Alright? Sige nga, Gloria Diaz, ano bang ginanda mo? Alam mo ba yung itsura mo? Para kang kayog. You know kayog? I don't know what's kayog in English though. Anyone, Ilonggo, dira? Ano gani ang kayog? Yung pinapanghiwa doon sa gulay ba yun? Sa probinsya? Gulay? Yung ginasinsin bala sang sang tambo, sang bamboo shoot? I think, bila ko naalala yung lola ko. Yan. Ang itsura mo daw kayog na kalawangin. Right? Oh, yan yung itsura mo. Hindi pa uso. Ayan. Hindi pa uso ang tao noon, sabi ni palang, ano daw? Peeler ba?
Pillar. Then, pwede siyang pillar, pero iba yung kutsilyo. I don't know. Basta kayog Greater, pwede rin. Whatever. Alright? Ano daw, sabi ni Annabel noon, ano daw, onggoy o sinabi ba yon ni Annabel Rama, yung BFF ko yan. Kodkuran. Anyway, mga kababayan. Gloria, manahimik ka nga, buisit ka. Di ba? Mag-isip ka, mag-aral ka. Hindi mo pwede ipakulong si Pia Cayetano, na-irritate ka lang sa boses niya. Dahil pinakulong mo yung mga adik, katulad di ba nga, ginawa mo noon, nagkaroon ka man lang ng kabutihan para sa bayan mo. Mukhang kaguran nga, siling ni sino gani nagsiling? Si Francis. So ang imo balag. The new and officially licensed RO sequel. Classic experience, upgraded quality. Labinas? Nasaan? Nagkaroon ba ng world, peace? Dahil nanalo ka? Ano nangyari? Yumaman ba Pilipinas dahil nanalo ka? Alam nyo, yung mga kaputahang Miss Universe, lahat ng mga yan, not only Miss Universe, Miss Chuchu, Miss Bigaon, Miss Alpot, lahat yan, it's all about business. It's all about kabit. It's all about pera-pera. It's all about pag nanalo, ganyan-ganyan. Diyan mo nangyari kay Catriona Gray. Yung paglalaban daw ang slums of Tondo. What happened to the slums of Tondo? Slum pa rin. Squatter pa rin. Naingat ba niya yung kabuhayan ng mga batang doon? Ginagamit lang yung mga kabataan. Kaya yung mga anak nyo, huwag nyo nang pasalin yan sa mga ganyan-ganyan. Kakangkangin lang yan ng mga kakangkangin lang yan ng mga politiko. Alam nyo, luto na yan. Karamihan sa mga pageant, luto na yan. Bago pa yan sila sumalang, meron na mga politikong nagsusponsor dyan o negosyante. O yan, papanalunin mo yan kasi kinakangkang ko yan. Yung mga ganun ba? Di ba? Yung itsura mo, Gloria Diaz, bago ka magpakulong ng tao, ayusin mo. Di ba? Pero hindi mo na maayos yan, para kang kayog eh. Puro kayo kaputahan, lahat na kasinungalingan ng mga pinagsasabi ninyo. Imagine mo mga kababayan, papakulong? Dahil din lang gusto yung itsura? What the fuck? Pangit nga, ang pangit. Sino nagsabi maganda yan? Diba? Hindi ako nagandahan yan ever since. Kaya nung growing up, sabi ko, paano naging Miss Universe ito kahit parang pato? But of course, I just keep my mouth shut dahil ayoko makasakit ng damdamin. Pero ngayon, nakasakit ka ng damin, sasaktan din natin ang damdamin mo na hindi ka maganda. Tumingin ka sa salamin. Kahit yung mga picture mo, balikan mo, ang tulis, pwede panghiwa ng bamboo shoot. Yung mukha mo, puro panghiwa ng mga kung ano-ano. Mukhang toko, pwede din. Hindi po lahat na sumasali sa Miss Chuchu na yan ay prestiyoso, may dignidad o kung ano para sa katotohanan. Feeling kayo? Feeling entitled? Bullshit that pageant na yan. Hindi yan nakakatulong sa bansang Pilipinas. Nakakatulong yan sa mga malilibog na mga matatandang gautog-utog ang ilang adjuto para gusto magtuslok sa mga kababaihang mga bata. Uy, shout out dyan sa Pilipinas. Bago pa na manalo, hindi ko nila lahat. Bago pa manalo yung mga yan, chinutsuk-tsak na yan ng mga gurangtot na gustong panalunin. Kunyari, may kakilala sa ganito, may kakilala sa ganyan. O ito, milyon, bilyon, bibigyan ka, papanalunin mo. Hindi lahat yung katarantaduhan yan. Alam mo yun? Alam mo yung may kwento ko lang. I was young and gorgeous, no? Hindi ako. Yung mga chikiting ko kasi both, diba, girls. Pagdating dito sa Amerika, sinali ko sa mga Miss Teen LA, chocho. Siyempre, alam mo na, minsan nare-recruit ka, sabi ng friend ko, sali mo mo kasi they're so pretty, chucho. Ganyan, sali mo sa Miss Teen LA. Miss LA, Teen LA. So, sumali. Okay, bago-bago pa lang kami noon. Bago-bago pa lang sila. Ayan, nandyan kami, kung saan-saan kaming hotel. Tangay na ang gastos. Libo-libong dolyar. Yung mga damit and everything. Hanggang sa magpupunta na sila ng ibang state para mag-compete, chucho.
But I have to pay. Sabi ko, tangina, hindi itong pageant. Totoo yun. Kailangan, I forgot the exact context, pero bago kami pumunta doon, we have to pay ganito, ganyan, ganun. Nakalimutan ko na. At libo-libong dolyar, sabi ko sa mga anak, wag mo na iporso yan. You know? Maganda na kayo sa paningin ng nanay nyo. And you guys are beautiful. Dalawa sila pareho. Maganda naman kayo, manang-manang kayo sa nanay nyo. Hello. Hindi yun na kailangan ng corona. Tsaka wala tayong pera magbayad-bayad. Ayoko ng mga pageant na bayad-bayad na mga ganyan. Anyway, side kwento lang yun. Alright. So, mga kababayan, kasi nga uso daw noong unang panahon, dahil pangit, noong unang panahon ba, mga pangit ang uso noon? Ganon? Di naman. Maraming magaganda. Oh, maraming mga magaganda noon. So, ang sa akin lang, okay. Ang sa akin lang, mga kababayan, itong mga kaalyado ni Bangag, it's either manggugurgur o magpapakulong. Gawain talaga nila yan. Na-irritate lang sa boses ni Cayetano, ni Pia, gusto nang ipakulong. Di ba hindi nag-iisip? Kasi ang namumutawi sa kanila, yung tunay na evilness sa kaloob-looban nila. Kasi kung mabuti kang tao, whether pula, puti ka man, hindi mo sasabihin yon. Na nairita ka lang, ipakulong mo. Right? Pakulong mo si Lisa Tanas, hindi ka ba naiirita sa mukha ni Lisang pagkapangit-pangit, pareho kayo? Nasunog na ng pulburon? Hindi ka ba nairita sa mukha ni Lisa, mukhang lupot? Mukhang lupot na ampalayang kuritot? Right? Oh, yan. Tingnan mo, dapat ngayon nahimatay ka na, dahil pareho kayo. Oh, nairita ka yung boses ni Lisa. Hi, Marlica. I'm here in Bacolod. I'm here in Ilocos. Hi, Ibiga-biga. Hi, kidnapper. Oh my God. Anyway. Nako, Michael, nag-comment na ako dyan kay Angel Locsin kahapon. Panoorin mo yung vlog natin. Hindi ka nanood kahapon, palangga. Alam nyo, pag masamang damo, kapag masama ugali, nagre-reflect yan sa skin. Tignan nyo ako, oh. Oh, tignan nyo. Oh, tignan nyo, wala tayong filter dyan, naglalangis-langis lang ako. Tignan mo si Gloria Diaz, tsaka wala pang facial. Oh, hindi kasi ako balidosa katulad ng iba. Okay? Tsaka tamad ako magpa-facial dahil mahal dito sa Amerika. Hindi naman real tamad. Mahal kasi ang facial sa Amerika, $300, punyeta. Pipisatin ko na lang yung mga kurug-kug-kug-kug. Eh, wala namang kurug-kug-kug si Palangga. So, okay na lang din. Magkano facial sa Pilipinas? Yeah, $300 dito, punyeta. Oh. But I age gracefully, ika nga. Di ba? Ano tawag dito? Ang ganda ni Senator Pia Cayetano, sabi ni Espe Cosay. Hindi, pero ako personal, ano lang yan, ha? Personal, ano ko lang. It's up to you. I'm very organic. Yun lang ako. Organic. 500 to 1K yung facial. Napakamura naman dyan sa Pilipinas. Ito, $300. Kasi sa Beverly Hills ako nagpapa-facial. Social climber eh. Social climber. Once in a blue moon lang yun palangga. Siguro mabibilang ko. Wala pang 10 simula ng ano. Di ba? Simula dito ko sa Amerika. Alright, here we go. Mga kababayan, enough for that Gloria Diaz. Basta ngayong araw na patunayan natin na si Gloria Diaz ay utak tungaw katulad ni Ben Tungaw na magpapakulong nang wala namang kaso, katulad ni Ben Tungaw, na gustong makipagdebate sa akin, gusto kong interviewin, pero gusto niya sarili niyang, ano tawag dito, rules. Okay, one-sided. Yes, siguro nga kasi I'm drinking 3 liters of water every day. Dati siguro mga minsan nakakalimutan kasi puro ako kape-kape. Napansin niyo ba, hindi ako masyadong nagkakape ngayon? Ang ganda ng water, tapos yung ihi ko, pwede mo nang inumin uli. kasi maano eh, hindi na siya, alam mo yon, alam niyo yon. Parang tubig na rin iniihi mo. Okay? Let's take care of ourselves, mga palangga. Agkaroon tayo ng realization sa buhay. Siyempre, nagiging, ano na tayo, golden anniversary. Diba? Kailangan talaga, gold na gold yung ating dating. Dahil naman namang outfit natin ngayon. Leopard, mala gold, di ba? Para bongga ang ating mga eksena.
And now, what's our other topic here? Okay. Fishing expedition nila. Alam na natin yan. Alam na natin yan na talagang luto na yung impeachment na yan. Kahit na ano pang sabihin ng mga prosecution o ng prosecution na hindi na nila pinatawag yung kanilang hostile witness na si Attorney Zulaika Lopez dahil kota na raw sila. Okay, kota na raw sila, matibay na raw yung kanilang mga sinungaling na witness. Ganun talaga sasabihin na, pero luto na po yan. Sabi ko, wala nang kwenta yan dahil nalinis na yan ni Liza Tanas. Ayon sa kanyang mga amiga na gumagamit ng resources ng gobyerno. Alright? So, iyan ang in-expose natin kahapon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng yan na nangyayari sa Senado, Senate hearing ay panggigipit at ayaw nilang nang tumakbo si Inday Sara o maging presidente si Inday Sara. Kasi ngayon, ito nyo, ang taas ng rating ni Inday Sara. Kung di ako nagkakamali, ilan ang figure? Is it fifth? Anyway, basta mataas yung rating. I forgot, nabasa ko kanina. Ang taas ng rating ni Inday, kaya isulat nga yung figure dyan. So, ang taas ng rating ni Inday Sara, trust rating, net satisfaction rating, sa kabila ng kanilang panggigipit. Right? So, ngayon, mga kababayan, wala naman silang matinong gagawin kung hindi gumawa ng kwento. 31, 30 plus, right? Si Bangag negative 27. Okay? So, nakita na natin na ang burden of proof nga nasa kanila. Fishing expedition ang ginagawa nila, wala pang 58. Yeah, that's it. 58 trust rating. Thank you, Lydia and the ghost. So ngayon, mga kababayan, wala silang ebidensya kaya gusto nilang pabuksan yung financial statements, taxes, and other financial records ng mag-asawa. Impeachable. Taong gobyerno ba si Man Scarpio? Pati yun. Di ba? Yun ang depensa yun ang sinasabi ng depensa. But alam na natin yan, luto na yan. Kaya sabi ko nga, hindi tayo magpakampante. Dahil luto na yan, may botohan na yan. Kaya it's either bendalo sila, lalagasin nila, which is now si Senator Cayetano and now Senator Robin Padilla, nang sinasabi ngayon ng ombudsman, hindi sumagot si Robin Padilla dito sa kanyang, hindi siya nag-counter affidavit ba? Doon sa kinaso sa kanyang obstruction of justice dahil nga kasama niya si Senator Bato nung gabing yon, nung huling umalis si Senator Bato sa Senado. So, hindi sumagot si Senator Robin Padilla. I don't know what was the reason, no? Tutuluyan nila, papalabasin nila, okay, hindi siya sumagot, tignan natin, may probable cause for criminal case. So, fabricated crime na naman, lalagasin nga nila. Hindi kasi kayo naniniwala sa palangga ninyo, eh. Yung sinasabi ni Bangag, ako ang nag-expose ng 5,500 flood control, flood control. Julul. Si Maharlika ang nag-expose ng mga flood control. Ako ang nag-expose na may pera, bundle-bundle na nagde-deliver dyan, deliverman, dyan sa, what's that? Forbes Park, sa isa pang lugar ng mayaman. Isa pa, ano ba yung mga lugar na sinabi ko? Water, please. Pa-order. So anyway, mga palangga, so habang nag-antay, nakaubos ako ng 500, 500 liters. Oh, okay. Thank you. You're the best. Okay. Ngayon, mga kababayan, so yan ang gagawin lang, yung lalagasin at lalagasin talaga kayo. Kaya wala na yung impeachment na yan, luto na yan. Pinagmamalaki na yan ni Liza Tanas. Tinrabaho niya na yan. Lahat yan drama na lang. I-impeach sila si Inday Sara. So you have to do something, people. Dahil nga ngayon, ginagawa ng mga bangag ay what? Gumagawa ng kwento para ibintang kay Sara yung mga pangyayari. I'll talk about that vlogger na namatay daw. Okay? May vlogger si Bangag na pinatay daw sa Caloocan. Okay? Ngayon, ang pinalalabas na mga trolls ni Bangag na ang mga Duterte ang gumurgor.
McKinley. Yes, Hazel Corpus, you are the best. Yeah. No, not McKinley. Yung isa pa. Anyway, isipin ko lang mamaya. Alright? Ngayon, may vlogger, kaliwat kanan ang gurguran. Alright? Kaliwat kanan ang gurguran, yung mga riders. Tapos anong sinasabi ng PNP? Sinisensationalize lang daw yung mga patayan, pero bumaba na raw yung crime rate sa Pilipinas. Yes, BGC, thank you. Okay, Beatrice. So, sinisensationalize daw, mga kababayan, lang yung issue sa mga krimen. Paano mo sensationalize yan? Kitang-kita yung mga gurguran, kawawa, kaluluoy, ang ating mga angkas riders na ginugurgur na lang ng walang kalaban-laban. Natatakot na ngayon yung mga motorcycle drivers, tricycle drivers. Hindi mo alam, wala kang kalaban-laban. Nakaganyan ka di ba? Pwede kang pukpukin or what? Valle Verde, yeah, that's it, Hazel Corpus. And now ngayon, yung pinatay na vlogger, actually, I'll talk about her. May she rest in peace. Alam mo yung vlogger na yon, bata pa yon. Ako'y bangag supporter pa, lagi yung nagko-comment sa akin. Nagpapapansin na gustong mag-vlogger, ganyan, ina-advisean ko pa nga Hanggang sa nagkaroon ng following. Alright? Nagkaroon ng following, mga kababayan, ayan, bangag-bangag. So, you know, ako naman, alam niyo naman ako, matulungin ako sa mga nagsisimula pa lang vlogger. Kaya minsan, madalas tayo pa yung mga nasisisi sa mga bagay-bagay. So, I think, you know, mag-ingat-ingat na tayo sa mga pagpo-promote kasi madalas, talagang si Marlica, tinitira nila. Pero hindi naman i-epekto yan kahit anong tira mo. You know, you can never put a gorgeous, you know, a gorgeous lady down.